Ipinananawagan ng ilang estudyante ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang opisyal ng University of the Philippines. Kasunod yan ang pagkamatay ng isang UP Manila student na puwersahang tumigil sa pag-aaral dahil sa matrikulang hindi niya nabayaran. Nangako naman ang pamunuan ng UP Manila na tatanggalin na ang no late payment policy sa kanilang universidad. May report si John Consulta. Ito ang galit na sigaw ng mga estudyanteng nagsama-sama sa harap ng Philippine General Hospital kanina. Panawagan nila, magbitiw sa pwesto ang ilang opisyal ng University of the Philippines. Kaugnay pa rin ito ng pagkamatay ni Cristel Tejada, ang estudyante ng UP Manila na napilitang mag-leave of absence sa universidad dahil walang pambayad ng matrikula. Bit-bit ang placards, pinilit ang grupong makapasok sa compound ng ospital para doon magprograma. Nang harangin sila ng gwardya, nauwi sa tulakan at balyahan ang protesta. Isang linggong protesta ang inilaan ng mga estudyante para tuligsain ang anilay di makatarungang polisiya ng UP sa pagbabayad ng tuition. Nag-walk out mula sa kanilang mga klase ang mga estudyante sa UP Manila, maging ang mga taga-Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa. Pati ang mga taga-pribadong universidad nakiisa rin sa protesta at sumama sa candlelighting activity sa Menjola. Sa gitna ng mga protesta, ayaw na raw palakihin ni UP Manila Chancellor Manuel Agulto ang issue. They can file a complaint against me, then it has to be forwarded to the right office. I was appointed by the Board of Regents. Sa isinagawang dialogue kanina sa pagitan ng mga estudyante at opisyal ng universidad na pagpasyahang tanggalin na ang no late payment policy sa UP. I am enjoining all chancellors to allow a reasonable amount of time for registration and payment of fees. This means that no late payment policy has been lifted. Any student with financial constraints will no longer have any problems with regard to tuition fee payment deadlines. Kasabay nito, ipinanawagan din nila sa gobyerno ang paglalaan ng mas malaking budget sa edukasyon. Patuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya Tejada. Doon din yung mga tao na hindi namin kaano-ano, hindi kakilala. Galing sila doon sa malalayong lugar. Malaking naiaawas niya doon sa bigat na dapat nararamdaman ko ngayon. Tsaka sabi ko nga kung siguro kung wala yung mga yan, baka siguro sa mga panan na to, humahagulgul ako ng iyak. Bumisita rin ang mga klase at mga naging guro ni Cristel sa UP Manila. Isa rito ang propesor na nag-alok pa ng trabaho sa ama ni Cristel. Balak na raw kasi ng pamilya Tejada na bumalik na lang sa Nueva Ecija dahil wala na raw ang anak nilang naging dahilan para makipagsapalaran sila sa Maynila. Lumipat lang daw kasi sila ng tirahan para sa pag-aaral ni Cristel. Pinag-iisipan na rin daw nila kung pagbibigyan ang hiling ng ilan na iburo sa UP Manila si Cristel bago ang libing sa Sabado. John Consulta, GMA News.